Agree ba kayo sa same-sex marriage? Lamang sa iyong kasalitan? Oo, sa kapatid ko mismo. Lumaki ako sa isang kapaligiran kung saan itinuturing sa akin na ang lalaki ay yung palaging matapang. What's up mga kumershi? Welcome sa The Usa Podcast. Kung ready ka sa real talk at bukas na usapan, nasa tamang lugar ka. Ako si Memshi Janelle at today, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang mahalagang topic, ang kasarian. Walang filter, walang judgment. So settle in mga ka-Memshi, let's usap! And here we are today with Memshi Sheni and Memshi Anjali. So, kamusta naman kayo mga Memsh? Ito, masaya at excited ako na ibahagi ko ang aking pagpapahayag tungkol sa kasarian. Ako okay lang at masaya ako na nandito ako sa iyong harapan. Ikaw ba? Okay naman ako at excited na marinig ang inyong pananaw sa usaping ito. Ngayong araw, pag-usapan natin ang tungkol sa isyong kasarian. Alam naman natin na ang isyong pangkasarian ay madalas na pag-uusapan sa ating lipunan. So ano ba ang pumapasok sa inyong isip kapag narinig nyo ang salitang kasarian? Ang para sa akin, kapag narinig ko ang salitang kasarian, hindi lang ito tungkol sa babae at sa lalaki. Para sa akin, ito ay identidad kung sino ang paningin mo sa inyong sarili. At ito ay ang pagkakaiba ng babae at ang tsaka sa lalaki. Okay, ikaw naman, Memshi Sheni. Kapag narinig ko ang salitang kasarian, ito ay tumutukoy sa pagkikinlan sa individual na tao. Hindi lang ito tumutukoy sa babae at lalaki, kung hindi paano nila ipinapakita ang kanilang sarili bilang isang individual. Okay, tama. So alam naman natin na ang babae at lalaki ay may pagkakaiba sa bawat isa. So ikaw, Memshi Sheni, growing up, paano tinuro sa'yo kung ano ba dapat ang babae at lalaki? Maraming salamat sa iyong tanong. Lumaki ako sa isang kapaligiran kung saan itinuturing sa akin na ang lalaki ay yung palaging matapang, hindi palaging nagpapakita ng emosyon, ganyan, habang ang babae naman ay yung palaging mahinhin. Tinuturo rin sa akin na mayroong kaibahan sa particular na mga bagay, gaya ng sa kulay pink na sa babae lamang yan, sa kulay blue, pang lalaki lamang yan, at yung mga laruan, yung mga Barbie sa babae, at yung mga sasakyan naman sa lalaki. Okay, di ba kasi yung mga lalaki ay merong mga bagay na para lang talaga sa kanila na ginagawa nila. At meron din sa babae na sila lang din yung nakakaintindi ng mga bagay-bagay na talagang sila lang. So ikaw, Memshi Anjali, sa tingin mo, napag-usapan ba talaga ng maayos ang kasarian dito sa Pilipinas? Oo naman, ngunit hindi pa lubos itong maayos dahil sa matinding impluensya ng ating relihiyon. Ngunit alam naman natin na maraming mga tao ang nahihiya o natatakot sa kung paano nila ipahayag ang kanilang kasarian, kung sino sila sa kanilang totoong kasarian. Ngunit mayroon ding, alam naman natin na mayroong mga gawain na para lang ito sa lalaki, para lang ito sa babae. Ngunit sa henerasyon natin ngayon, maaari na ang mga gawain ng mga lalaki at pwede na rin sa gawain ng mga babae. Kaya yan ang aking pagpapahayag tungkol sa maayos ba ang kasarian sa ating Pilipinas. Okay, Memshi Anjali. Tama ang inyong sinabi at masaya ako na kayong dalawa ni Memshi Sheni ay nakapagbahagi ng inyong pananaw sa The Usa Podcast sa araw na ito. So maraming salamat, Memshi Sheni at Memshi Anjali, sa inyong pagbahagi ng inyong pananaw tungkol sa isyong pangkasarian. At dito na nagtatapos ang ating first episode sa The Usa Podcast. Abangan sa susunod na episode ang mga panibagong guests na magbabahagi naman ng kanilang karanasan tungkol sa isyong pangkasarian. Maraming salamat. Ang ating pangulit
Memshi, ako si Sushane Cantano at nagpapasalamat ako dahil isa ako sa naimbitahan nito sa Dausa Podcast. Hello mga ka-Memshi! Ako si Memshi Janice. Gaya sinabi ni Memshi Sushane, masaya rin ako na naimbitahan sa Dausa Podcast. Okay. So, bago tayo magsimula, maaari ko bang malaman kung kayong dalawa ba ay parehong Katoliko? Oo. Okay. So, ito ang katanungan para sa iyo, Ma'am Sushane. Sa iyong personal na buhay, naranasan mo na bang malimitahan ang iyong kakayahan o mahusgahan dahil lamang sa iyong kasarian? Oo, sa kapatid ko mismo. Kadalasan kasi nag-aaway kami sa kapatid ko kapag nag-aaway kami, palagi niya akong hinusgahan. Tulad ng kung paano daw ako manamit, paano daw ako umupo, at paano daw ako lumakad. Ganun. Okay. So, ako rin naranasan ko rin yan kasi dati ako, yung mga gawin ko panggawi pang lalaki din, parang hindi pang gawin ng babae. At saka naranasan ko rin yan na kapag mag-aaway kami ng kapatid ko, sinasabihan niya ako na, tomboy ka, tomboy, ganun, parang ano. Tapos, paano mo naman hinarap ang sitwasyon kung saan tila may standard na inaasahan ng lipunan sa iyo, hindi mo naman gusto? Hindi ko na lang ito dinibdib dahil sabi nga nila, kapag idibdib daw yung may ganyan, makasama sa kalusugan. Kaya sa sarili ko, hindi ko na lang yun idinibdib para naman hindi magkaroon ng malaking problema ang aking sarili. Alam ko naman na ito talaga ako, ito talaga ang sarili ko. Kaya malaki ko ito sa aking pagkatao. Okay. Kaya ganyan naman talaga kasi pag dinibdib mo yung mga ganong mga salita or mga magpapadala ka sa mga ganon parang magkakaroon ka pa ng mga katanungan sa iyong sarili na ganito ba talaga? Bakit gano'n? So, okay, maraming salamat. At ikaw, Ma'am Janice, di ba, isa kang Katoliko. So, bilang isang Katoliko naman ay naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang naiipit sa gitar ng turo ng simbahan at ng mga isyong pangkasarian sa modernong panahon tulad ng LGBTQ+ rights o feminism? Oo naman. Okay lang mo mag-Bisaya. Sige, go. Akong tita Manggod is ang president sa chapel na mo. Din na siya mga anak. Din yung mga anak is wakasulay mo magsuot o panang maikling damit. So bawal sila mag-crop top. Di ba sasabay? Okay naman nila mag-crop top, pero mag-crop top pero taas ang short. Naman, yan na. Dili dito ma-open dyan ang kita. Di kaya Pusod. Oo, pusod nga na. Kay isa doon na po sa nagpapakita ng hindi pagre-respeto bilang isang Katoliko. Lalo na't yung mama niya is president sa chapel namin. Tapos, meron din siya mga anak na lalaki, hindi din sila umiinom. Kasi nga isa din yun na nagpapakita ng hindi pagre-respeto bilang sa Katoliko. Yun lang. Yun lang. So, di ba yung tita mo, stricto siya. So, ikaw, syempre, isa ka rin sa pamilya niya. So, kapag ba nagsuot ka rin ng mga ganong mga damit or kagaya ng magsusot ka ng bikini or crop top na revealing yung makikita yung tiyan mo, yung pusod or maikli na shorts, ano sinasabi sa'yo? Hindi kasi ako nagpo-post nagpo-post ako sa Facebook pero hini-hide ko siya. Parang hindi niya makita. Okay. So, ikaw, kapag, ito isa lang to sa what if yung tita mo is yung mama mo, tapos ikaw yung anak niya na hindi niya gustong makita na magsuot ng mga ganong damit at ikaw parang gusto mo na magsuot din ng mga ganong damit kasi syempre sa edad natin ngayon naman at saka
gusto mo ring makaranas or magsuot ng mga ganun like mga bikini or something na revealing like mga maiikling short. So, anong gagawin mo kapag hindi siya pumayag? No, hindi na lang ako magsusuot para iwas na lang din ng gulo. Tapos, yun lang, iwas din ng gulo. O kasi baka, example, pag merong gala tapos ganun yung mga damit na sinuot mo, baka hindi ka papayagan, no? So, okay. Itong tanong ko, para to sa inyong dalawa. So, agree ba kayo sa same-sex marriage? Para sa akin, hindi. Kasi sabi nila, hindi daw, wala kasi sa Biblia ang pagkakasal ng dalawang kasarian or Magkaparehong mga magkaparehong kasarian. Kasi nga, daw yun, kasalanan daw yun, bawal daw sa pagiging sa Katoliko daw yun. Kasi, yun. Ikaw naman, Ma'am Shirley. Agree ako sa sinabi niya na bawal o hindi dahil talaga namang wala sa Biblia yung same-sex marriage na ganyan. Tapos wala din yan sa batas dito sa Pilipinas na magkaroon ng ganong pangyayari. Okay. So, paano naman yung iba na talagang nagkagusto na sa isa't isa, like yung babae at babae, parang gusto na nila na sila na talaga yung magkatuluyan hanggang dulo. Tapos, di ba nga bawal yung same-sex marriage or di ba agree kayo? Di ba? So, anong mas mabisang gawin para sa kanila or di ba sa panahon natin ngayon, marami na yung nagkagusto sa parehong kasarian. So, ang ginagawa nila, doon sila sa ibang bansa nagpapakasal kasi approval yun sa kanila, yung sa batas nila, yung same-sex marriage. Kaya doon na lang sila nagpapakasal. kasi bawal dito sa Kasi bawal yun sa Pilipinas. So ngayon, naibahagi na nila at narinig nyo na ang kanilang mga karanasan. So grabe pa lang yung judgment kahit na naging mabuting tao ka naman, ginawa mo naman yung tama, tsaka nagpakatotoo ka naman, husgahan mo pa rin nila. At sa pagtatapos ng ating podcast, sana piliin pa rin natin maging mabuting tao at respetuhin ang isa't isa. Sana huwag tayong maging rason upang mawalan ng tiwala sa sarili ang iba nang dahil sa ating panghuhusga. Muli, ako si Memshi Janelle, kung saan sa The Usap Podcast, walang filter, walang judgment. Let's usap!